Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Vice President Sara Duterte ang sinisi. Ito, AFP kumaliwana. Grabe to, talagang si BP Sara ang target. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, isi-share po natin itong balitang ito, no? Itong si Representative Gutierrez, kinatwiran na pagkaltas ng Kongreso sa Department of Education budget, no? Si Vice President Sara daw, no, ang may kasalanan, ang kanyang sinisisi, dito po sa pagkaltas ng 12 billion pesos na budget ng Department of Education. Nako, mga kababayan, bigyan po natin yan ng reaksyon maya-maya lang. At ito pa, Senate President Chis Escudero, mukhang ano yata no? Mukhang sinasabi niya dito na sila talaga ang may kapangyarihan, no? Ang Kongreso. Walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas na ito na inaprubahan lamang natin. Yan mga kababayan. So, sabi niya pa dito, sila ang pumipili, no? Yung Kongreso, Senado at Kamara, ang pumipili ng mga bagay na pwedeng pondohan. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan kasi parang wala yata sa hulog yung mga pinipili yung pondohan. Di ba? Ito mga kababayan, simulan na po natin dito po sa sinasabi ni Representative Gutierrez. Katwiran po ni One Rider Party List Representative Raj Rodriguez Gutierrez, ang naging desisyon ng Kongreso na kaltasan ng 12 billion pesos ang budget ng Department of Education para sa 2025. Sabi niya po, while it's unfortunate that Secretary Sani Angara inherited, no, the problems and scandals left behind by his predecessor, Vice President Sara Duterte, Secretary Angara knows that the law is clear. Unused fund must be accounted for before new allocations can be made. Yan mga kababayan. Anong masasabi niyo dyan, Sinisi pa nila si Vice President Sara Duterte dito po sa pagkakakaltas, no, ng 12 billion pesos sa Department of Education. Aba talaga naman itong si Representative Gutierrez, no? Talagang target na target ninyo talaga si Vice President Sara Duterte, no? Ito, biruin nyo, matagal na pong wala sa Department of Education si Vice President Sara Duterte, pero sinisisi pa rin po nila, sa pagkakaltas ng budget. Bakit hindi mo sisihin yung mga nagkaltas ng budget? Bakit si Vice President Sara Duterte ang sinisisi mo? Diba? Kung hindi madamang wala sa hulog yung mga utak ninyo. Grabe talaga itong kamara na ito mga kababayan. Kahit talaga anong gawin ni Vice President Sara Duterte, alam nyo ba mga kababayan? Kahit anong gawin po ni Vice President Sara Duterte, may masasabi at may masasabi itong mga ito kay Vice President. Ang layo na po ng issue, no? Ang layo na po ng issue na pagkaltas ng budget ng 2025 sa Department of Education, pero kasalanan pa rin po ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang pinalalabas ng Kamara. Lalo na po itong si Representative Gutierrez, mga kababayan, no? Wala tayong magagawa dito, no? Ang importante, yung ating mga kababayan, kung naniniwala ba sila, no? Nakasalanan pa rin ni Vice President Sara, itong nangyayaring pagkaltas ng budget ng Department of Education. O sige. O bakit? O ito na lang O kung yan po ay kasalanan ni Vice President Sara Duterte, ito naman po ang tanong ko sa inyo. Wala ba kayong masasabi doon po sa lumulubong budget ng DPWH? Na kung saan wala naman tayong nakikitang project. Representative Raj Gutierrez, baka po may masasabi ka doon sa 5,500 flood control project
na wala naman nakikita ang taong bayan. Ha? Tapos ngayon, malalaman po ng taong bayan, dinagdagan, naging 1.113 trillion ang budget. Trillion hindi po billion. Trillion ang budget ng DPWH, mga kabayan. Samantalang binawasan ng 12 billion ang Department of Education. Tingin nga, pakipaliwanag po. Parehas lang kayo nito Ito, parehas lang kayo ni Senator Escudero. Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Ito, sabi po ni Senator Chis Escudero, walang batas na perpekto, hindi perpekto ang batas nito na inaprubahan lamang natin. May mga nalagay, may hindi nalagay, may natuwa, may hindi natuwa. May nagalit, may napangiti. Subalit maging ganun pamana, ang trabaho ng Kongreso ay pumili sa pagitan ng mga bagay na pwedeng ponduhan kung alin dito ang uunahin. I think, nagbubulag-bulagan po kayo, Senator Chis Escudero. Kung poponduhan at alin ang uunahin, saan po ba dapat unahin? Dito sa Department of Education, na nasasaad naman sa ating konstitusyon na dapat mas malaki ang budgetary allotment ng Department of Education. Ngayon, i-connect kita dito sa DPWH na 1.113 trillion. Diyan ba ay napag-usapan ninyo na ponduhan ng ganyang kalaki ang DPWH? Wherein wala naman po kaming nakikita na mga big ticket project. Saan mapupunta yung 1.113 trillion? Senator Chis Escudero. Ngayon kayo naman pala ang pumipili ng mga bagay na pwedeng ponduhan. Paki-explain po kung bakit ganun ang nangyari dito po sa DPWH. Na kine-question nyo ng taong bayan ng 5,500 flood control projects na wala naman nakikita. Yan, uulit-ulitin po natin yan, mga kababayan. Bakit? Bakit po natin uulit-ulitin itong 5,500 flood control project? Wala naman tayong nakita. Tapos ngayon, nabalitaan natin, napakalaki ng budget po ng DPWH. Trilyones, mga kababayan. Kapag ganyan, trilyones, syempre gagastusin yan ng 1 year, di ba? Kasi next year, panibagong budget na naman. So, kailangan ubusin niya ng 1 trillion. Magkano kaya ang per day niyan, mga kababayan? Malamang sa malamang. Bilyones po ang per day, para maubos yan sa isang taon. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Dito po sa sinasabi ni Senate President Chis Escudero na sila ang pumipili, na kung saan pwedeng ponduhan o hindi ponduhan ang isang bagay. Nako. Yan po ang opinion, yan po ang komento ko. Sana maglabas po sila ng ng rason, kung bakit ang laki ng budget ng DPWH. Diba? Tapos wala tayong makikita. Talagang pinagluloko lang tayo nito binawasan yung Department of Education, yung subsidy ng PhilHealth, 0. Talaga mo yan. Tapos malaki kasi, nagigits na po natin kung bakit DPWH po ang nakafocus ang kanilang kumbaga allotment ng budget, di ba? Laki trilyones, mga kababayan. Wala namang problema diyan, di ba? At tayong mga ordinaryong Pilipino, walang problema diyan, Walang problema. Kahit umabot pa yan ng 12 trillion, di ba? Kahit umabot pa yan ng trillion, wala tayong problema diyan. Di ba? Kung tapat kayo. Kasi wala nang project. Paano mangyayari yan? Sana lang ngayong 2025 sa laki niyan, may makita na pong project ang taong bayan. Kapag wala pa rin sa 2026, mga kababayan, mag-isip-isip na po tayo. Kapag wala pa rin tayong makita ngayon, na big ticket projects, mga kababayan. Yung talagang sarili nila, hindi yung kinontinue lang nila coming from the past administration.
Yung talagang sa inyo. Yung sarili nyong, kumbaga, legacy in terms of infrastructure. Wala tayong nakikita, kaya ganito tayo nanggigigil. O kayo mga kababayan, nanggigigil din po ba kayo? Yan, nabubulol na tayo. Nanggigigil po ba kayo? Dito sa trilyones na ito. Well, anyway, sana, yan, mag-pray na lang tayo na may patunguhan ang 1.113 trillion na yan. So ito mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Bigyan ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sinulatan na ni Vice President Sara Duterte ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si General Romeo Browner Jr. na hindi na niya tatanggapin ng pangalawang Pangulo ang security details na ibibigay sa kanya. Kasabay nito ay naghahanap na si Vice President Sara Duterte ng security provider dahil wala na anya siyang tiwala sa AFP. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sumulat na si Vice President Sara Duterte kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kaugnay sa kanyang hiling na hindi na niya tatanggapin ang mga security details na ibibigay sa kanya. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo sa isang pulong balitaan matapos tanungin patungkol sa kanyang seguridad. Paliwanag ni VP Sara, kung sakali man napapalitan ng kanyang kasalukuyang security details, maghahanap na lang umano siya ng security sa labas ng AFP. Sa ngayon, naghahanap na siya ng security provider habang wala pang update kung ipo-pull out ba o papalitan ang kanyang mga security. Samantala, muli namang binigyan diin ni VP Sara na hindi siya ligtas sa kamay ng AFP dahil sa pagiging bias ng kasalukuyang administrasyon. At halimbawa nito, ang Department of Justice o DOJ na walang ginawang hakbang upang imbestigahan ang banta sa kanyang buhay na dapat ginagawa ng administrasyon, at mas iimbestigahan nila ang naturang presscon na hindi inimbestigahan kung bakit di umano humantong si VP Sara sa presscon na di umano threat dito. So ito lang no, mga kababayan, yung opinion, comment natin dyan sa AFP, no? Sa kabila po ng ginawa ni ng ama, no, ni Vice President Sara Duterte na si former President Duterte, PRRD, sa kabila po ng pagmamahal na ipinikita niya sa AFP, ganito pa, no, ang igaganti nila sa anak. Well, anyway, sabihin na natin, oh sige, wag niyo nang wag niyo nang i-take yung wag niyo nang i-take yung kumbaga utang na loob. Wag niyo tawag dito, wag niyo nang bayaran yung utang na loob na tinatawag. Gampanan niyo na lang po ang tungkulin niyo ng maayos, di ba? Parang ganoon na lang kasi hindi lang naman po presidente ang dapat ninyong bigyan ng inyong serbisyo in a very fair service, kumbaga. Meron din po tayong Vice President na nangangailangan po ng security ninyo. Gawin nyo na lang po yung tama, pero ngayon nga lang, yung base po sa kanilang mga inlalabas na statement, no? Yan, napaghahalataan na po ni Vice President Sara Duterte, ops, teka lang, mukhang delikado. Diba? What I'm trying to point out, mga kababayan, sa kabila po ng ipinakitang kabutihan ni dating Pangulong Duterte, ito pong sinusukli nila sa kanyang anak. Well, anyway, hindi naman ito yung presidente, vice-presidente lang ito, mga kababayan, pero, diba, respeto naman po. Or, kahit wala ng respeto, gawin nyo na lang po ang trabaho ninyo. Kung trabaho po ninyong i-secure ang vice president, gawin nyo lang po. Diba? Kung trabaho nyo i-secure ang presidente, gawin nyo rin po. Kasi non-partisan po non-partisan po ang mga government, yung mga diba, like for example, yung mga police, diba, yung AFP, mga teachers, non-partisan yan But we're talking about AFP, mga kababayan.
So, gawin lang ang trabaho nila, palakpakan po natin sila, di ba? Pero kung ganito, mismong si Vice President Sara Duterte, doubtful sa loyalty, no, ng AFP, nako, wala tayong magagawa dyan. Pangulo. Pero yung pagbabanta sa buhay niya ay hindi kailanman pinansin ng DOJ. Sinagot din ng Vice Presidente ang paratang sa kanya na imaginary o haka-haka lang di umano ang banta sa buhay niya. Anya, nakahanda na ang mga dokumento at screencuts, photos, police blotter, lahat ay on file na. Hindi di umano nagsasalita noon si VP Sara tungkol sa pagbabanta sa kanyang buhay dahil anya, partid di umano ng kanyang trabaho bilang politiko at vice president. At hindi naman di umano ito nakakapekto ang bantang ito sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatrabaho. Ito'y inconsequential para ito sa kanya noon. Dagdag pa ng Pangulo, hindi di umano siya nagsisisi sa kanyang mga sinabi tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez. Nabuti alam nila na hindi siya mamamatay sa walang kabuluhan. Sinabi naman ng AFP na gagampanan nila ang kanilang tungkulin at proprotektahan nila ang pangalawang Pangulo ng bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakakahiya ka Brownie, sinira mo ang magandang ginagawa ni Duterte sa AFP. Sunod-sunuran ka sa bangag, magkano ang monthly mong matatanggap? Sayang ang record ng mga magulang mo sa AFP. Sinira mo lang, nakakahiya ka. Nakakahiya ang AFP, PNP at NBI. Nakakawalang respeto. Pinakita nyo na sa oras ng kagipitan ay hindi kayo maaasahan. Hindi ko nilalahat, pero yung may mga matataas na katungkulan, nasisilaw sa pera. Ingat na lang po palagi. Mahirap magtiwala talaga ngayon kasi di mo alam ang kalaban. Pero ang mas delikado ay yung nagkukunwari na nagmamalasakit sa'yo. The biggest insult to the AFP Chief of Staff, first time in the Philippine history that the second highest ranking official of the country declined their services. Mga amaw manggod mo. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi, no? Dito po sa AFP, na kung saan doubtful po ang ating Vice President Sara Duterte sa kanilang loyalty of their security, no? Hahanap na lang po ng private security ang ating Vice President Sara Duterte to secure, no? Na magsisecure, na magtatanggol, ipaglalaban siya. Kung sakasakali namang mayroong mga sakunang mangyari. Ano? Wala na mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.